Pagkatapos noon, si Wang Yang at ang Empress ay magkasamang bumalik sa kabisera. Marami ang mga tao na dumating upang makita kung ano talaga ang nangyayari. Bakit ang daming tao na nagtitipon doon? Ano, hindi mo ba alam na ang mahal na Empress at ang King Consort ay bumalik na? Mahal na Empress, mabuhay. Mahal na Empress, mabuhay ng libo-libong taon. Kamahalan. Ang King Consort, mabuhay. Kamahalan. Mabuhay ng libo-libong taon. Agad nag-anunsyo ang system, Master Host. Natanggap mo ang paggalang ng napakaraming tao at nakakuha ka ng napakaraming virtue points. Ang mga makapangyarihan, experts, powerhouses, na umabot sa Great Emperor Realm ay may habang buhay na umaabot sa daan-daang libong taon. Paano magiging libong taon lamang? Ngumiti si Wang Yang. Ang mga karaniwang tao ay abala sa kanilang buhay sa paghahanap buhay. Paano nila malalaman ang maraming sikreto ng cultivation world? Ilang sandali pagkaraan, lumabas ang female national preceptor kasama ang lahat ng opisyal upang salubungin ang kamahalan. Sa wakas ay nakabalik na kayo. Maraming mga bagay na naghihintay sa inyong desisyon. Oo nga, hindi maaaring mawalan ng pinuno ang bansa kahit isang araw. Ang sitwasyong militar sa hangganan ay napakakritikal. Hindi na ito maaaring maantala. Agad namang dumalo si Ye Qingcheng sa korte. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng opisyal, mahal na Empress. Mabuhay. Mahal na Empress. Mabuhay ng libo-libong taon. Kamahalan. Ang King Consort. Mabuhay. Kamahalan. Mabuhay ng libo-libong taon. Kinawi ng Empress ang kanyang kamay. Tumayo kayong lahat. Pagkatapos noon, sunod-sunod na iniharap ang mga petisyon. Mayroong baha sa Timog Distrito. Kailangang magpadala agad ng mga tao upang magbigay ng tulong. Hindi maaaring maantala kahit isang sandali. Sumusunod kami sa inyong utos. Habang abala ang Empress sa walang katapusang gawain, si Wang Yang naman ay nakaupo sa tabi. Nabobor, nakakabagot. Kailan kaya matatapos ang hapong ito? Sa totoo lang, mas gusto ko pa rin na hindi magtrabaho. Pagkaraan ng mga 4 na oras. Sige, hanggang dito na lang ang hapon na ito. Tapos na ang sesyon ng korte. Natuwa si Wang Yang. Phew, sa wakas. Tapos na ang sesyon ng korte. Tapos na ang sesyon ng korte. Mabuhay. Ako ay mabuhay. Mahal kong asawa. Ang Empress. Mabuhay ng libo-libong taon. Nagmamadali siyang umalis. Curious na nagtanong ang system, Master Host. Saan kayo pupunta? Mayroon akong lakad kasama ang National Preceptor. Pupunta kami sa kulungan upang tingnan si Juzin. Ang right minister na nahuli noong nakaraan. Naisip ni Wang Yang, kung mapasunod ang Great Emperor Realm expert na si Juzin. Magkakaroon ako ng karagdagang katulong. Ilang sandali pagkaraan, dumating siya sa kulungan at nakita niyang naghihintay na roon ang female national preceptor. Yumuko siya na magkadikit ang mga kamay. Ang inyong abang lingkod ay nagbibigay galang sa kamahalan. Ang King Consort. Wala iyon. Wala iyon. Pagkatapos noon, iginabay siya ng female national preceptor papasok. Kaya pala ito ang kulungan. Mukhang hindi naman masyadong malayo sa palasyo. Ang kulungan ay nagkulong ng maraming mapanganib na kriminal. Kung may mangyari, tanging ang kamahalan, Empress, lamang ang makakasuporta sa kanila. Agad namang nagkagulo ang mga preso. May dumating. Narinig ko. Babae pa. Palayain mo ako. Palayain mo ako. Biktima ako ng maling akusasyon. Nang makita ang system na nanginginig sa takot, umiling si Wang Yang at sinabi, lahat ng mga ordinaryong tao na ito ay nakakulong na. Ano ang nakakatakot dito? Ako, ang system ay hindi takot. Ha, takot lang sa dilim. Sa sandaling iyon, may isang preso na nagsabi, hoy, batang lalaki, halika rito para mahalin ka ng matindi ng matandang ito. Kumunat ang noo ni Wang Yang. Binigyan nakita ng mukha, binigyan nakita ng pagkakataon. Hindi ba? Ilang sandali pagkaraan, iginabay siya ng female national preceptor sa huling selda. Kamahalan. Ang King Consort. Narito na tayo. Selda numero 1. Heavenly, character. Kaya pala rito siya nakakulong. Kung hindi dahil ginamit ng kamahalan. Ang King Consort. Ang kanyang magic treasure, upang supulan ang kanyang cultivation realm. Hindi siya kayang ikulong ng kulungan na ito. Dahan-daang bumukas ang pinto ng selda. Nagpaalala ang female national preceptor.
Kamahalan. Ang King Consort. Ang Marshal General na si Juzin ay may hindi simpleng lakas. Kailangan ninyong mag-ingat. Tumango si Wang Yang. Okay lang. Kayang-kaya ko siyang harapin. National Preceptor. Magpatuloy na kayo sa inyong gawain. Matapos pumasok si Wang Yang, nakita niya si Juzin, ang Right Minister, na nakatali at nakaupo doon. Hindi gumagalaw. Agad niyang nilagay ang kamay niya sa ilong nito upang suriin. Humihinga pa. Inilagay niya ulit ang kamay niya at kinurot ang bewang nito. May init pa rin. Susunod, titingnan niya. Inilagay niya ulit ang kamay niya at pinisil ang dalawang ibomba. May tibok pa rin ng puso. Sa sandaling iyon, nagising si Juzin at sumigaw. Bitawan mo ako agad. Bastos. Kapag nakalaya na ako, papatayin kita. Naisip ni Wang Yang. Juzin, ang Spirit Brave, ay isang tunay na kagandahan. Nakakalungkot lang na sinira siya ng iba. Sinabi ng system, host, kahit na puro masasamang salita ang sinasabi niya. Kaya mo siyang sanayin ulit. Sanayin ulit. Mukhang magandang ideya iyan. Agad kumuha si Wang Yang mula sa system space ng isang kopya ng Heavenly Record of Spirit Ghost Great Law. Ito siguro ang Saint Grade Mental Cultivation Technique na pinalitan ng pangalan. Spirit Brave Control Talisman Seal. Ang Master Talisman Seal ang nagkokontrol ayon sa kagustuhan. Kapag naglaho ang Talisman Seal, ang kaluluwa ay magkakalat, at ang espiritu ay mawawala. Ayon sa lihim na aklat na ito. Upang makuha ang kontrol kay Juzin, kailangan munang sirain ang orihinal na Talisman Seal. Binuksan niya agad ang Heavenly Observation Spirit Eyes, Heavenly Gaze Spirit Eyes. Tingnan ko kung saan talaga nakatago ang Talisman Seal na kumokontrol sa Spirit Brave. Talagang napakagaling. Dito pala ito itinago. Agad namang naging emosyonal si Juzin. Huhuho. Ano ang gagawin mo? Hik-hik. Bitawan mo ako. Ngumiti si Wang Yang. Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal. Magiging masunurin ka sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha niya ang talisman at isinubo sa bibig nito. Kasabay nito, sa kulungan ng Mystic Moon Kingdom, isang babae ang nakagapos ang kamay at paa gamit ang kadena. At iilang piraso lamang ng tela ang nakabalot sa kanyang katawan. Bigla siyang nagsuka ng dugo at sumigaw. Sino ang gumalaw sa aking seal? Nakakausisa talaga. Sa sandaling iyon, lumapit si Chu Tianchen at nagsabi, Yun Mei Niyang, kumusta sa kulungan? Komportable ka ba? Mapang-asar na ngumiti si Yun Mei Niyang. Oh, hindi ba ito ang Mystic Moon Emperor na iginagalang ng lahat ng tao? Bakit kayo nagpapakababa at pumasok sa kulungan ngayon? Paano kung ang pagpunta ko sa pagkakataong ito ay upang palayain ka? Mapang-asar na tumawa si Yun Mei Niyang. Ha ha ha, mapagkakatiwalaan ba ang salita ng isang mananakop tulad mo? Kung ganoon, pati ang baboy ay marunong umakyat ng puno. Kung hindi dahil sa panghihinayang sa Ancient Spirit Brave na iyon. Pinatay na kita noon pa. Nang bahagyang gumalaw ang iniisip ni Chu Tianchen. Kumunat ang kanyang noo. Agad siyang nagdusa sa sakit at sumigaw. Hindi, tigil na. Nagmamakaawa ako. Tigil na kayo agad. Agad tinihil ni Chu Tianchen ang kanyang ginagawa. Ngayon, maaari na tayong mag-usap ng maayos. Hindi ba? Ninakaw na ng iba si Juzin. Basta tulungan mo akong patayin ang gunggong na iyon. Ibabalik ko sa iyo ang iyong kalayaan. Nagngalit ang ngipin ni Yun Mei Niyang. Sa tingin mo ba ay may kakayahan pa akong tumanggi? Pagkatapos noon, umalis si Chu Tianchen at isinara ang pinto ng kulungan. Malamig na humirit si Yun Mei Niyang. Ang tanga, wala man lang sa ikasampu ng talino ng kanyang ama si Chu Tianchen. Kapag nakalabas na ako, siguradong malalaman mo ang aking ganti. Sa kabilang banda, kinamot ni Wang Yang ang kanyang ulo. Patay na, mukhang napalabis yata ang ginawa ko. Kahit nasira na ang orihinal na talisman seal, wala na akong magagawa pa dito. Agad namang nagpaalala ang system, Dear host. Maraming paraan para kontrolin ang Spirit Brave. Bakit kailangang maging matigas at sundin ang lumang paraan? Biglang natauhan si Wang Yang. Oo nga pala, may punto iyan. Tingnan ko nga. Agad siyang nagbasa ng ilang pahina at huminto. Mukhang okay itong talisman seal na ito. Kaya, nag-condense si Wang Yang ng bagong talisman seal at sinabi kay Juzin. Siguradong may konting malaking galaw, disturbance. Tiisin mo lang sandali, ha? Pagkatapos noon,
Isang malakas na puwersa ang biglang sumabog pataas. Nakakatakot sa mga taga-silbi sa palasyo. Ano ang nangyari? Nakakatakot na lakas. Bahagyang kumunat ang noo ni Ye Ching-cheng. Sa bandang iyon, mukhang patungong kulungan. Baka may problema. Sa kabilang banda, nagtataka si Wang Yang. Nagtatagumpay na ba ito? Sinabi ng system. Ang ingay kanina ay napakalaki. Siguradong hindi iyan bigo. Ilang sandali pagkaraan. Malabong nagising si Juzin. Ito, saan ito? Ako, sino ako? Baka, kayo ang aking master. Master. Ngumiti si Wang Yang nang may kasiyahan. Nagtatagumpay nga, ang pink na talisman seal na ito ay tunay na mahiwaga. Agad namang nag-anunsyo ang system, congratulate. Master Host, nagtagumpay kayong gawin na magkaroon ng master ang Ancient Spirit Brave. Agad na nagbibigay ng 3 Emperor Grade Spirit Origin Enlightenment Pills. Epekto, matapos ipainom sa alaga o Ghost Essence. Maaari nitong simulan ang kanilang Lingji, Spiritual Intelligence, at pataasin ang kanilang Cultivation Realm. O, simulan ang Lingji, Spiritual Intelligence, at pataasin ang Cultivation Realm. Sobrang galing ng epekto na ito. Kailangan ko itong subukan agad. Agad kinuha si Wang Yang ang isang pill at pinainom kay Juzin. Agad niyang naramdaman ang isang malakas na puwersa na bumabalot sa kanyang katawan. Ang kanyang Cultivation Realm ay tumalon mula sa Great Emperor Realm Stage 8, Bagiay, diretso patungong Great Emperor Realm Stage 9, Cubia. Master, medyo hindi komportable ang aking katawan. Nang may nasiyahan na mukha, sinabi ni Wang Yang, ang enlightenment pill na ito ay tunay na epektibo. Hindi na kailangan pang sanayin ulit. Kusang loob na niya akong tinatawag na master. Ang pangalang Juzin ay hindi maganda. Mula ngayon, tatawagin kitang Wushwani. Heaven and Earth Without Limit. Command of Chen Kun. Immortal Trapang Chain. Possible translation of the spell, technique. Matapos mapalaya si Wushwani, bigla siyang tumakbo at mahigpit siyang niyakap. Sandali lang, Wushwani. Ikaw, ang system ay may tuso na mukha. Ha, may magandang palabas na tayong mapapanood. Samantala, ang ekspresyon ni Wushwani ngayon ay parang uminom ng aphrodisiac. Master, sa wakas ay nakakalapit na rin si Wushwani sa inyo. Master, bakit ganyan kayo? Sandali lang, Wushwani. Aling hakbang ba ang nagkaroon ng problema? Agad namang binuksan ni Wang Yang ang Heavenly Record of Spirit Ghost Great Law, upang tingnan. Asin and Talisman Seal, matapos ikabit sa kaluluwa. Ito ay magiging labis na aktibo. Kailangan pang maghintay ng 100 taon bago muling ikabit. Anong setting, configuration, naman ito? Si Wushwani, ang kanyang buong katawan ay nanginginig at humihingal. Master, ngayon ay labis akong hindi komportable sa buong katawan. Maaari ba ninyo akong tulungan? System, pakiramdam ko, sinasaktan mo ako. Ang system ay nagpakita ng inosenteng ekspresyon at sumagot. Master Host, huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Kayo mismo ang pumili ng Soul Talisman Seal na iyan. Wala iyan kinalaman sa akin. Explanation. Tunog ng pagbukas ng pinto. Itinulak ni Ye Ching-cheng ang pinto ng kulungan at pumasok. Ang boses niya ay may halong pag-aalala. Husband, ayos ka lang ba? Sino ang mag-aakala? Pagkapasok pa lang niya, nakita niya na ang eksena kung saan si Wang Yang at si Wushwani ay tila naglalambingan. Biglang lumubog ang mukha ni Ye Ching-cheng. May kaunting pagkaasim sa boses niya habang nagtatanong. Husband, ano ang ginagawa mo? Nahuli sa akto si Wang Yang. Nagmamadali siyang tumayo, gusto niyang magpaliwanag. Aking asawa, isa itong hindi pagkakaunawaan. Pakiusap, pakinggan mo ang aking paliwanag. Alam ko na busy ako sa mga opisyal na gawain kanina at hindi ko nabigyan ng pansin ang iyong nararamdaman. Ito ang aking kasalanan. Pero kung gusto mo talaga, pwede kong ayusin na magkaroon ng mga taga-silbi na mag-aalaga sa iyo. Pero bakit Spirit Brave pa ang hinanap mo? Sinampal ni Wang Yang ang kanyang noo. Mahal ko, pakinggan mo ako. Hindi iyan ang nangyari. Sino ang mag-aakala na si Gulanyo na nasa tabi niya? Hindi pa tapos magsalita si Wang Yang, ay lalo pang nagdagdag ng apoy sa sitwasyon. Nagumpisa siyang magkales ng kamay. May bahid ng hiya sa mukha niya. Gusto niyang tulungan si Wang Yang. Kamahalan, ang bagay na ito ay dahil hindi ka agad nalaman ng inyong abang lingkod.
Kung alam ko lang, dinala sana ng inyong abang lingkod ang king consort sa aking lugar. Si Wang Yang, sa sobrang hiya, ay nagalit at sinigawan siya. National Preceptor, sa oras na ito, huwag ka ng manggulo. Si Wu Xuanyi ay patuloy na nakakapit sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay minamasahe ang sentido ni Wang Yang. Habang paulit-ulit na nagsasabi, Master, kumalma na po, kumalma na po. Sa wakas ay napabuntong hininga si Wang Yang at mahabang nagpaliwanag. Sinasabi ang katotohanan. Ako ay pumunta sa kulungan para sanayin si Jozin at maging bahagi ng ating lakas laban sa kaaway. Hindi ko inaasahan na mangyayari ang maliit na insidente na ito. Matapos marinig ang lahat, si Ye Qingcheng ay lubos na naantig at paulit-ulit na inamin ang kanyang pagkakamali. Masyado nga talagang nagmadali ako kanina. Hindi ko inaasahan na ganito ang isasakripisyo ng husband para sa Great Sheng Dynasty. Bahagyang napabuntong hininga si Wang Yang. Okay na, tapos na yan. Kung iyan ang sabi mo. Sige na. Lumapit si Gulanyo kay Wu Xuanyi at sinuri siya. Talagang kakaiba. Ang Wu Xuanyi na ito ay parang totoong tao. Tanging ang kanyang katalinuhan ay medyo kulang at ang kanyang emosyon ay hindi rin gaanong stable. Narinig ni Wang Yang iyon at palihim na nag-isip. Ang Spirit Origin Enlightenment Pill ay may cooldown period, kailangan kong maghintay ng kaunti pa bago ko ito muling ipainom sa kanya. Mayroon pa, may 2 puting piraso ng chess pa. Subukan natin kung may epekto iyon. Habang nagsasalita siya, lumitaw sa kamay niya ang 1 puting piraso ng chess. Ginamit niya ang spirit energy at ipinukol ito patungo kay Wu Xuanyi. Ang buong katawan ni Wu Xuanyi ay nag-uumapaw sa spirit energy. Ang kanyang cultivation realm ay nagsimulang tumaas ng malaki. Nagtataka siyang nadama ito. Master, ako, ano ba ang nangyayari sa akin? Wu Xuanyi, ganyan ka. Medyo na-pressure ako. Master, pasensya na po. Sa sandaling iyon, mula sa labas, may biglang narinig na malakas na pagsabog kasabay ng pagbabago ng spirit energy. Naramdaman ng 4 ang kakaibang pangyayari at sabay-sabay silang tumingin sa labas. Napatigil si Gulanyo. Ito ang Nation Protecting Formation na inaatake. Si Ye Qingcheng ay medyo nagalit. Ang Great Sheng Dynasty ay talaga namang hindi mapayapa. May 2 malakas na kalaban na namang dumating para umatake. Biglang tumayo si Wang Yang. Hindi iyan tama. 3 tao sila. At ang cultivation level nila ay hindi bababa sa high stage Great Emperor Realm. Nagulat si Ye Qingcheng nang marinig iyon. Ano? May 3 high stage Great Emperor Realm na kalaban na umaatake. Kinuha ni Wang Yang mula sa system space ang Divine Spear na nakuha niya kanina at ibinalik ito kay Wu Xuanyi. Wu Xuanyi, hawakan mong mabuti ang iyong Saint Grade Long Spear. Nagpakita si Wu Xuanyi ng malaking kagalakan. Salamat, Master. National Preceptor. Ang iyong cultivation level ay hindi pa sapat. Manatili ka na lang sa Imperial Palace. Mahal ko. Tayo na at turuan natin ng leksyon ang mga taong ito na hindi alam ang lapad ng langit at lupa. Habang nagsasalita si Wang Yang, dinala niya ang 2 babae palabas. Si Ye Qingcheng, na may seryosong mukha, ay naglakad sa tabi niya. Sige, husband. Sa likod nila, si Gulanyo ay nagkalas ng kamay at yumuko. Naghahangad kay Her Majesty at sa King Consort ng tagumpay at pagbabalik ng may karangalan mula sa labanan. Hindi nagtagal. Lumitaw ang 3 tao sa labas ng malaking formation. Agad na nagsalita si Wang Yang at nagtanong. Lahat kayo ay mga hindi pamilyar na mukha. Hindi nyo ba alam na sa kasalukuyan, ang Great Sheng Dynasty ay nasa ilalim ng aking proteksyon? Ang Mystic Moon Emperor, si Chu Tianchen, ay winagayway ang kanyang kamay. Nagbabanta, hindi ko pakialam kung ano ang iyong pinanggalingan. Dali, ibigay mo si Ye Qingcheng. Marahil ay pag-iisipan ko na bigyan ka ng isang buhay. Aso, kinuha ni Wang Yang ang kanyang espada at hinawakan ito sa kamay. Kaya pala, ang Mystic Moon Emperor, si Chu Tianchen, pagdating sa Great Sheng Dynasty, naglakas loob ka pa ring tawagin ang sarili mong ako, TRM. Sa tingin ko, isa ka lang peking emperor. Isang aso. Ang inyong pangalawang general at ika-4 na general ay natalo ko na. Ngayon, turn mo na para hanapin ang kamatayan. Nagalit si Chu Tianchen at nawalan ng salita. Manahimik ka. Nakatingin si Yun Mei Niyang, na nakatayo sa likod, kay Wang Yang at humanga. Ay,
Ang batang kuya na si Wang Yang ay gwapo na. Dominante pa. Ang inyong abang lingkod ay talagang gusto siya. Sino ang mag-aakala na pagkasabi niya pa lang nito? Nagbago ang kulay ng mukha niya sa sakit. Chu Tianchen. Tigil na agad. Sa kamay ni Chu Tianchen ay mayroon ng maliit na jade pendant. Tumingin siya kay Yun Mei Niyang nang naiirita at nagbanta. Malabag. Dinala kita dito hindi para magparami ka ng kalaguyo. Sandali na lang. Pumunta ka at patayin mo si Wang Yang. Kung hindi magiging madali ang buhay mo ngayon. Nang makita ang eksena na ito, nagtaka si Wang Yang at nagtanong sa system. System, ano bang sikreto ng jade pendant niya? Paano nito makokontrol ang isang Peak Great Emperor Realm na babaeng espiritu? Matapos ang maikling pagmamasid, ang system ay nagbigay ng paliwanag. Malamang, ito ay isang uri ng teknik tulad ng Soul Control Art. Ang ganitong uri ng teknik ay napakapopular sa cultivation world. Si Yun Mei Niyang ay nahihiyang tumingin kay Wang Yang, na may malungkot na ekspresyon. At nagsabi, "Batang kuya, nakita mo na, ang inyong abang lingkod ay wala ring choice. Mamaya, kapag gumalaw ka, tandaan mo na dahan-dahan lang." Ha, nang makita na mayroong naglakas loob na sumingit sa harapan niya mismo. Si Ye Qingcheng ay nagalit na parang umuusok. Saan nanggaling ang malabag na ito? Ang vixen na ito, talagang walang hiya. Lumayo ka sa aking husband. Kung hindi, pupunitin ko siya sa milyon-milyong piraso. Si Yun Mei Niyang, na walang bahid ng hiya, ay tinakpan ng bibig at mahinang tumawa. Sister Qingcheng, bakit ka ganyan ka-agitated? Ang inyong abang lingkod ay dahan-dahan lang mamaya. Hinding-hindi ko hahayaang masaktan ang iyong husband kahit kaunti. Ang old man na nasa tabi ay hindi na makatiis at sumigaw ng malakas. Ang kanyang kamay ay nagsimula ng magtipon ng spirit energy. Anong oras na at naglalandian pa rin kayo rito? Dali, hulihin ang Empress at dalhin siya pabalik para magamit ng Old Ancestor bilang cultivation cauldron. Pagkatapos sabihin iyon, nagpadala siya ng palad, palm strike, patungo kay Wang Yang. Ang spirit energy ay nagbagong anyo bilang isang malaking palad na lumalapit. Boom! Hindi alam kung kailan. Naitaas na ni Wu Xuani ang kanyang sibat upang harangan sa harap ni Wang Yang. Ikaw ang pinakamalaking banta, huwag kang lalapit sa aking master. Nebula Spear Art Furious Cloud Slash. Ginamit ni Yun Mei Niyang ang pagkakataong ito upang umikot sa likod ni Wang Yang. Ginabayan niya ang spirit energy upang pahabain ang tela ng sutla mula sa kanyang katawan at ipinukol ito patungo kay Wang Yang. Mabilis na nag-react si Wang Yang. Ang kanyang mahabang espada ay sumugod. Sino ang mag-aakala na balot siya ng tela ng sutla? Hehe, nahuli kita. Kuya, tumatawang mayabang si Yun Mei Niyang at malakas na hinatak. Agad na nahatak si Wang Yang palapit sa kanya. Nagulat siya. Bakit hindi ko maputol ang mga tela na ito? At ano itong mga talulot ng bulaklak? Si Yun Mei Niyang ay nagpalabas ng spirit energy. Lumilikha ng hindi mabilang na talulot ng bulaklak na unti-unting bumalot sa kanilang dalawa sa gitna. Halika rito, batang kuya. Pumasok na tayo sa ating sariling mundo. Sa isang iglap lang, ang dalawa ay bigla na lang naglaho sa lugar. Ngayon lang nagulat ang dalawang babae. Husband. Sa kabilang banda, si Wang Yang ay naipasok na ngayon sa isang hiwalay na espasyo. Kalmado niyang sinuri ang paligid. May kakaiba sa mga talulot ng bulaklak na ito. Formation ba ito o espasyo? Hindi maiwasang purihin siya ni Yun Mei Niyang. Hindi ko inaasahan na ang batang kuya ay ganito pala kalmado. Talagang gwapo na nakakainis. Gusto ko talagang gawin kang masonerang puppet. Gusto mo akong gawing puppet? Sa 4 na karagatan at 8 ilang na ito. Walang sino man ang makakagawa niyan. Ano bang uri ng formation ito? Kailangan kong mabilis na hanapin kung may formation core. Ano ba? Hindi ba gusto ng batang kuya na si Wang Yang ang lugar na ito? Ito ang lugar na espesyal na inihanda ko para sa iyo. Pag nandito ka na, huwag mo nang isipin ang paglabas. Ako ang master ng Sumi Space na ito. Madali kong mabubura ang lahat ng bagay. Habang nagsasalita siya, kinontrol ni Yun Mei Niyang ang spirit energy. Lumilikha ng hindi mabilang na talulot ng bulaklak na sumugod patungo sa kanya. Madaling mabubura ang lahat ng bagay. Hindi sigurado. Heavenly Tribulation 9 Cycles Sword Heavenly Slash. Isang nakakatakot na malaking espada ng enerhiya ang sumugod. Napatigil si Yun Mei Niyang.
Mabilis siyang gumamit ng spirit energy upang gumawa ng protektibong enerhiyang barrier sa paligid niya. Cloud Ridge Illusion Shield. Boom! Nababasag ang enerhiyang shield. Si Yunmei Niyang, sa hiya na naging galit, ay nagbanta, "Pag nandito ka na, huwag mo nang isipin ang paglabas. Ako ang master ng Sumi Space na ito. Madali kong mabubura ang lahat ng bagay." Nanatiling kalmado si Wang Yang. May posibilidad ba na mas malakas ako kaysa sa mga may Supreme Realm Cultivation na iyon? Mukhang ang Dao of Flight ang tumutulong sa akin na labanan ng epektong ito. Ang system ay mabilis na nagpaalala. Master Host, kailangan po ninyong maging dahan-dahan. Kahit na ang Sumi Space na ito ay isang piraso lamang ng espasyo. Kung ito ay tuluyang masisira, mapapadpad tayo sa walang katapusang kawalan. Nagulat si Wang Yang. Ang dami palang abala. Kung alam ko lang, gumawa na ako kaagad at pinatay na lang sana si Yunmei Niyang. Sa labas, si Wu Xuanyi ay galit na inaatake ang old man na cultivator. "Dali, palayain niyo ang aking master. Pag lumabas siya, magiging bangkay lang siya." Ang Sumi Space ni Yunmei Niyang ay kayang pumatay sa mga ordinaryong supreme. "Little old head, manahimik ka," sumigaw si Wu Xuanyi. Nagpapatuloy sa pagsugod. Starry Sky Spear Art Flying Fire Meteor. Dark Killing Underworld Palm. Dark Palm Teleport. Naglabas ng mga atake ang old man upang harangan. Sa kanyang puso, lihim siyang nagulat. Hindi ba siya spirit brave? Bakit tumaas ang cultivation level niya ng 2 realms ng ganito? Si Chu Tianchen ay bahagyang ngumiti. "Hindi ko inaasahan iyan, Juzin. Kaya palang tumaas ang cultivation level mo. Talaga namang nakakagulat sa akin." Tinignan ni Wu Xuanyi siya. "Juzin, sino iyan? Ngayon ang pangalan ko ay Wu Xuanyi.